Sa nakaraang episode ng ating paglalakbay papuntang Sagada Mountain Province, mula Pampanga, bumiyahe tayo papuntang Quezon Road at tumakyat ng Baguio City. Dinaanan din natin ang Alsema Highway at ang former or second highest point Philippine Highway System na matatagpuan naman sa Atok Benguet bago natin marating ang napakagandang bayan ng Sagada na matatagpuan naman sa Mountain Province. Sa pangalawang araw natin dito sa Sagada, ating pupuntahan ang mga ilang sikat na tourist destination. Ito ang Pogo Viewpoint, kakain din tayo sa isang tanyag na inverted house sa Sagada. Ito ang tinatawag nilang isang Wow Cafe by the Clouds. Pupuntahan din natin ang mga iconic na hanging coffins, Sumaging Cave, kumain at magkape sa Sagada Lemon Pie House. Titikman din natin ang masasarap na alak ng Pitik Brew. Ating bibisitahin ang Sagada Weaving, at mag-dinner sa masasarap na pagkain na pagmamayari din pala ng isang Kapampangan, ang Sagada Brew. So tara, samahan nyo kaming tuklasin ang natatagong ganda at tourist attraction dito lang yan sa Sagada. Okay, so ride na tayo. Punta na tayo ng Kiltipan Pogo View Deck. So malapit lang siya dito mula sa may town proper ng Sagada. Yung pupuntahan natin is bago marating yung gas station ng Petron. Nag-uumpisa na rin palang lumiwanag. Ang bilis ng oras pa lang. 5:16, 5:45 yung sunrise dito eh. Ito, Kiltipan. Ayan. Pogo View Deck. Kiyatin din pala dito. Pogo View Deck. Ayan o. Pogo View Deck. May konti tayong rough road dito. Ayan. Rough road gaming sa madaling araw. Liwanag na pala dito. Tapos kakaanan dito. Dito semento na. Grabe, ang puti dito. Tingnan nyo, sobra. Uy, ang tarik. Grabe. Ayun na pala pupuntahan natin. Kita ko na. Simentado naman pala dito kasi matarik. Pero buti na lang, sinementohan nila. Ayan, nandito na tayo sa may Kiltipan. Ay, good morning. Grabe. Pinatay ko na yung motor. Baka makabulabog tayo sa mga natutulog. Ayan na yung mga kasama natin. Medyo matarik lang din yung pababa. Pero kaya naman tiyagain mamaya. Dami mga campers dito. Mga nag-overnight, nag-stay sila dito. Good morning, te. May entrance po ba dito? Magkano po? 50. Ano po kami? 5. Saan po magre-register? Ayun. Good morning po. Sulat ko po lahat ng pangalan. Ayan, so nandito na tayo sa may Kiltipan Pogo View Deck. So nag-register lang tayo ng 50 pesos per head. Tapos, ito may CR sila dito. Ayan, may comfort room sila kung mag-overnight kayo. Good morning po. May mga nag-overnight dito, mga nakamotor, motocampers. Dami nila, sarap di. Ang lamig siguro dito pag madaling araw. Ang ganda. Kaso di pa masyadong tanaw eh, no? Wala pa araw. Ganda ng view dito. Tapos meron pwedeng puntahan doon yung bato-bato. Dito. Ayun yung mga rock formation. Ganda na Kuya Joel. Solid. O ayun, so meron silang lab lock dito. Ayan. Pwede kayo mag-lock ng mga padlocks niyo ng mga partners ninyo. Ayan. Grabe, ang taas pala natin. Grabe, may taon pa dun sa ilalim mo.
Ay, mga rice terraces nandun sa ilalim. Sana lumiwanag na para kita na natin lahat ng view. Tsaka yung Sea of Cloud. Doon banda yung Sea of Cloud, oh. Ito ang Pogo Viewpoint na matatagpuan sa Kiltipan Road, Sagada. Nagsimulang maging popular itong lugar na ito dahil sa pelikula nila J.M. de Guzman at Angelica Panganiban na dating called Tadhana, na dito kinuhanan ng ilang scenes ng pelikula. Sikat din itong lugar na ito para sa mga gustong makakita ng Sea of Clouds. Pero nung araw na nagpunta kami dito, naging mailap ang pagpapakita sa amin ng Sea of Clouds. Sikat din itong Pogo Viewpoint para sa mga mahilig mag-camping. Okay, so tapos na tayo dito sa may Pogo View Deck, dito sa may Kiltipan. So medyo matarik nga lang tong akyatin natin palabas. Tarik eh, no? Wow! Grabe oh, ang ganda! Okay, so yung isang wow, paglabas natin dito ulit sa may kanto, yung may Petron, is kakaliwa tayo. Ingat po! Ito na, isang wow. Ayan, so finally, nandito na tayo sa may isang wow. Ayan, dito yan sa may Sagada. Ito yung inverted house. Ayan, makikita nyo, baliktad yung bubong. Nasa ilalim. Pati yung mga bintana, baliktad din. Pagdating namin sa isang wow, dito na kami kumain ng aming agahan. At humigop na mainit na kape habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Okay, so after natin magalmusal dun sa may isang wow, yung inverted house dito sa may Sagada, proceed naman tayo dito sa may mga hangin coffins dito sa Sagada na isa sa mga tourist destination na pwedeng puntahan. Ayun, so diretso na kami sa may hangin coffins. So ginugol map na lang namin. Tapos pagdating dun sa may destination is magtatanong na lang tayo na pwedeng mag-guide sa ating papasok. So ito na pala siya sa may St. Mary the Virgin Sagada Mountain Province. Ito yung entrance. So magbabayad lang tayo ng parking. Ayan. So dito lang pala siya. Ayun, nasa 450 meters na lang, 2 minutes. Nandun na tayo. Ito siya oh. Ito. Tapos merong trekking pa yata papunta dito. So magpa-park dito, then magte-truck doon. Ayan, so nilipat namin yung mga motor namin dito. Ayan, so akit pala tayo dito. So from dito sa may parking, tapos mayroong packet na sementado dito. So bago tayo makapasok ng or makapunta sa may hanging coffins, dadamo na kayo dito sa may booth na to. Gabayad kayo ng 10 pesos per head. Tapos re-require nila kayo na kumuha ng tour guide. So nasa 300 pesos lang. So kung mas marami kayo, up to 10 packs yun. Kung 10 kayo, mas makakatipid kayo sa 300. Anong pangalan nyo, sir? Ito po. Si Sir Asher. Ayan, so sa'yo yung magiging tour guide natin. Sir, anong pangalan nyo? Kaway-kaway kayo. Sama na namin kayo sa video. Ayan, sila Sir DJ? EJ. EJ, ayan. Sila yung mga Sagada. abutan nyo dito pag akit kayo ng hanging coffins. Ayan. Silang sasalubong sa inyo.
Dito tayo ngayon sa may public cemetery nila. So dito daw yung nakahimlay yung mga lumaban sa World War. Tsaka yung mga Korean na tumulong nung panahon ng World War, no sir? So yung ginagamit nila dito is during undas, ginagamit nila is kahoy. Yung makita nyo yung mga malilit na kahoy na yan, Oo. yan yung ginagamit. Hindi kandila. So kung pupunta tayo sa taas, makita natin maraming uling. Parang nakita ko din sa social media nun, pag undas, yung maraming nagpapa-apoy. Opo, marami po. Dito po pag during undas po. Kaya yan po, linilinis po lahat yan. Para hindi lumabo yung apoy. So low gear, low gear. Matarik. Pero mera. Paramera. Hello. Yan po yung, ito po mga askal dito. Sa amin, di na askal yun eh. Imported na eh, ganyan kalaki. Yung mga askal sa amin sa Pampanga, maliliit Ay, lang. maliliit lang. Pero kasi, Ito ang lalaki. kasi yung mga breed dito is kahit saan sila pumupunta. May halo na, no sir? May halo-halo na yung mga to. So dito po is meron tayong tinatawag ditong Eco Valley. Pero bawal po tayong sumigaw. Bakit sir? Kasi dito po is sacred place po dito. So ito yung pinakasagradong lugar dito sa Sagada. Dito lahat po ng makita natin doon. Starting doon sa may mga bahay doon. Mga hotels. Lahat po yan is ano yan? Burial sites po. Ayan. Burial sites lahat po yung gilid hanggang dito. So kaya tinawag siyang sacred na lugar. Hindi lang kasi linilinisan yan kaya hindi makita yung mga ibang coffins. Dito lang po kasi is yung safe na puntahan ng mga tourists. So lahat to maraming nakaimlay dyan, no sir? Maraming nakaano dyan. Burial site. Simula doon sa hotel hanggang dito. No sir? Ayan, so mula dito sa kinatatayuan natin ngayon, matatanaw nyo na yung mga hanging coffins doon sa may gilid ng rock formation na yun. Hindi lang masyadong kita sa camera kasi malayo. Malayo. So lalapit pa tayo mamaya. So kung pababa tayo, meron pa tayong makitang bungo. Bungo, Opo. Pero bawal nating hawakan. Pwedeng lapitan pero bawal Mm-mm. hawakan. So ito daw yung mas pinakamatandang himlayan na nakalagay dito sa mga rock formation bago itong pupuntahan natin ngayon. Opo. So meron din tayong tinatawag dito na burial cave. Mas marami pa yung makita natin ganyan. Sino yung may gusto ng rock climbing? Meron tayong rock climbing dito. 500 per head. Tarik oh, dahan-dahan lang. Matarik yung pababa. Rocket daw tayo dito. Papakita sa atin ni sir yung bungo. Dahan-dahan, medyo madulas ha. Saka kung meron pa yung tanong, magtanong po kayo ha. Opo. Ayun, okay. Sige, pwede po tayong pumunta dito no? Para makita natin ang malapitan. Okay, so disclaimer lang. Meron tayong mga makikita mga bungo dito na nakahimlay. Kaya ka po dito. Sige, pwedeng pumunta ka dito para makita mo doon. May nakikita kang damit. Makita mo yung ribs niyan. Ay, dabi-dabi po ha. Pwede kong ganun, sir? Opo, pwede naman. Basta wag lang natin hawakan. Ito yung cave nila na dito sa ladin nila, no? Ang marami pang cave na mas marami pang nakalagay. Yung malawak talaga, no, sir? Tapos dito, makikita nyo yung mga Yan, coffins yan. Mga nyo kabaong. Kita nyo yan, maliit lang. Oo. At bata lang nandito, sir. Hindi. Bata yan talagang nalagay. May tungkod pa dito. Nakita yung tungkod, sobrang liit. Kasi alam nyo naman yung tao noon. Maliliit lang tayo. Tapos ito, nakita nyo may damage dito. Opo. May damage yan. Kasi yung gamit nila, yung axe na ginagamit sa paglaban noon. Tribal war, no, sir? Tribal wars. Or sa mga tawag natin nun, headhunters. Kaya makita nyo din, pag aakyat kayo dito, mayroon kang makitang mas marami pa dyan. Sa loob pa, no, sir? Buti no, hindi masyadong inaana yung mga kahoy, no, sir? Ay, hindi po. Dahil sa pagkakahoy niya mismo. Yun Matibay. Po, matibay po talaga. So, ayaw ng mga insekto. Opo. Ito na, oh, mga hanging coffins. So, bababa pa tayo para mas malapitan pa natin. Grabe mga rock formation, no? So, dito yung rock climbing sa tapat natin. May mga harness. Dito yung rock climbing, no, sir? Taas, eh. 500 each. Pwede nyo namang itry kung gusto nyo. Meron naman tayong assistant dito. Kaya kahit na mahulog kayo dyan, meron naka-assist, hindi ka mahulog yan. Ito yung kape arabica. So, ganito pala yung itsura niya, no? Para siyang santol. Opo. Marami pa doon sa baba. So, sa paggawa naman ng itag, ito po, yung kahoy na ginagamit. Paano po ba ginagawa yung itag, sir? Linalagyan nila yan ng asin. Asin, no? Tapos pinausukan. Close po lahat, yung tapos yung makita mo lang usok yung lalabas. So iba pa siya sa kiniing, no, sir? Iba kasi yung sa akin, yung utag kasi is hindi basta-basta yung ginagamit doon na kahoy. Yung mga ganito yung ginagamit. Ah, okay.
So, may tamang kahoy na paggamit para pausukan, no, Hindi sir? kagaya ng mga dyan, yung mga pine trees. Mag-iiba yung lasa, no, sir? Mag-iiba po talaga yung lasa. Anong tawag sa kahoy na yan, sir? Yung alnos. Alnus. Ayan, so, alnus daw yung tawag sa kahoy na ginagamit para pampausok sa paggawa ng itag. Laki ng mga bato, oh. Saan po madalas ginagamit yung karne ng itag, sir? Pwede yun pag magluluto kayo ng mga manok, pwede nyo idagdag yung mga itag. Pampalasa. Pangpalasa. Kasi may asin na yun. Tapos ang kulay kasi ng itag is kulay red na. Hindi siya sobrang na, hindi kagaya nung fresh pa. O yung Iba na yung puti-puti pa yung kulay. Tapos yun is masarap yun kasi yung sabaw yun. Yun yung ginagamit na natural na pampalasa, no, sir? So yung ibang nakita nyo sa vlog na meron pang uod, tapos yun is paborito yun ng mga ancestors namin. Ganon? Masarap kasi yun. Kasi yung uod na yun is parang yung kinakain niya din is carne din, parehas. So dito pwede tayo pumunta dun. Sige po ma'am, dito abanti lang po. Sir, bakit meron po nakahiwalay doon sa taas? Parang yan po yung pinakaninunon nila. So ito daw yung pinakaninuno, yan nasa pinakaitaas. Yung cross dun sa taas symbolizes Christianity here in Sagada. Tapos yung makita nyo yung mga maliliit na mga sumbad na yan po is naka-fetal position po sila. Parang ganito. Hindi po bata yan, matanda po yung mga yan. Kahit umaraw, umulan, hindi po yan nasisira. Kasi meron pong nilagay na chemical dyan. And also, pag yung matanda, bago sila mamatay, sila mismo yung gumagawa ng kanilang mga kabaong bago sila nilagay dyan. So parang yung buong kahoy, yun po yung inuukit nila. Kaya kita nyo yung mga lawagan na yun. Buong kahoy po mga yan. Buo siyang lag. Inukit na lang nila. Tapos yung bumawa ng bumito, kitang-kita nyo naman talagang gawa na yung mga. At saka, yung sinasabi nila noon is, di ba, pumupunta na nila sila dito. Ngayon, hindi na sila pumunta, hindi nila binibisita yung mga yan. So sila yung pumunta sa kanilang mga kamag-anak. Sila yung bumibisita. Pero dun sa taas, nabibisita naman yung mga yon. Yung mga ibang visitors na pumupunta dito is binubuksan yung mga yan. And kaya linagyan na yan ng bakod. Tama lang, para ma-preserve yung mga nakalagay. Pagkatapos namin sa Eco Valley at sa mga hanging coffins ng Sagada, sinamahan naman ako ni Asher at pinuntahan naman namin ang Sumaging Cave. Sagada Cave pa yan, pension house. And so kumaliwa tayo dito sa may Balangagan Cave. Patatarik din pala dito. Mukhang ito yata yung daan doon sa may isa pang ruta, packet ng Sagada. Hindi ako sure ha. Dami pang rice terraces doon, no? Ayun, so sabi ni sir, ito daw yung pinaka rice terraces daw dito sa Sagada. Mamaya paliparan natin ng drone. Okay, dito na tayo magpa-park, sir. Ito ba yung isang daan, packet ng Sagada, yung sa may pakaliwa? Di ba may junction? Yung isa tulay na bakal na pula, yung papunta ng baliktad na bahay. Ito pa yung isang daan, packet. Isang daan to packet dito sa Sagada. Ito yung matatarik, no? Packet. Matatarik po dito. Mas malala doon sa bago. Bago yun doon. Dito po yung bago. Ito yung bago. Okay. Kasi noon po is dito po is hindi po simentado to. Crop road pa. So, doon po is yun yung simentado. Yung original na main road. Buti ginawa to, matarik naman. Pero mas mabilis biyahe. Sa bahay nga, doon sa mapa kasi, yung isa, iikot pa siyang ganun eh. Bago umakyat, di ba? Iikot pa yun. Isa may ilog. Oo. Okay, so dito na tayo sa may entrada, papasok ng Sumaging Cave. Bababa lang tayo dito, patabi lang ng kalsada. Nga pala, pag pupunta kayo sa mga tourist spots dito sa Sagada, dapat lagi nyong dala yung official receipt na binigay sa inyo nung nagpa-register kayo sa Sagada Tourism Office. Kasi bawat tourist spots, meron silang registration or log booth. Ilalagay nila doon yung number ng OR ninyo. Ito lang pala yung akyatin, no, sir? Ito lang yung akyat. 1966? Meron pang ano yan, pero hindi na makita. Ano nakalagay dyan? Ito, hindi na makita to eh. Kung ano Tagal na, no? Ito pala spelling niya, Sumaging. Yun, Sumaging Cave. Ang lawak pala nito. Malawak po kasi dito sa Sagada. Ilang meters din to, oh. Limestone to mga to, ah. Madulas to. Wow. Solid naman to, sir. Yan ba yung stalactites yun? Okay, nasa taas. Pag sa binabaksakan na ng tubig, yung nabuo, pataas naman, stalagmite. Makita natin doon sa baba yung nag-leak.
may lumalabas na hangin. Siguro nanggagaling yung hangin doon sa kabilang lagusan. Kasi sabi nga ni Sir, interconnected daw yung mga cave dito sa Sagada. Kaya ayan merong hangin na nanggagaling doon sa may pinakalooban na sobrang lamig. Malapad na yung dugtong niya no? Di lang siya, tip lang yun. Ilang taon na yan. Pag ganyan. Oo. 100 millions. Sige, punta tayo kunti doon sa plaza. Sige Sir, una ka. Makita natin. So yan yung pinaka-entrada ng Sumaging Cave. Oh, lamig nga. Kaya oo nga Galing sila sa mga crystal cave. Tapos, yan kasi is crystal cave is 6 hours. And then ito lang Sumaging Cave is 1 to 2 hours. Yung So, kasi itong Sumaging Cave, meron po kasi 3 stages to. First stage is itong hardest part. Second stage is the rock formations. The third stage, optional. Kasi yung tubig hanggang dito. okay. At saka masikip yung daan. Bakit tinawag na hardest stage tong una? Kasi ito is magtulas na to. Limestone lahat yung hapakan mo siya kay magtulas. So dapat yung sapatos mo dyan makapit talaga. Rubber shoes po ang gamitin natin dyan. Tapos, dyan po kailangan nating naka-freehand. Papasok. Yan po lahat yan. Ito yung handprint ng mga ninuno dati. Hindi, yung mga pumasok sa crystal cave. Ganon. So parang yun yung resibo nila na nakapasok sila. Papasok sila. Kala ko yung mga sinauna dati. Kaya kitang-kita mo hanggang doon. Meron din handprint dyan. Yan. Ayun, so din na kami papasok sa may pinakalooban. Hanggang dito lang kami sa may pinakabungad. Okay, so kakatapos lang natin doon sa may Sumaging Cave. So balik na muna tayo sa ating homestay para makapag-lunch na tayo. Sila Kuya Jeblin kasi naghihintay sa atin doon. Okay, time check natin is 4:11 ng hapon. So after namin mamasyal kanina, nag-lunch muna kami. And nagpahinga muna. Ngayon, pupunta tayo sa may bayan, sa may pitik wine and sa may lemon pie. Punta tayo sa may Sagada Weaving. Laki talaga ng mga aso dito. Kakaulan lang kaninang hapon, mga alas 3 umulan. Pero saglit lang, kaya tuyo na kaagad yung kalsada dito sa labas. Ito, may talipa pa sila dito, may mga isda, may karne. Ito rin, meron mga bagsakan dito sa labas. Ano to, isda rin. May mga dried fish, tsaka itlog na maalat. Tapos dito, bilihan ng mga gulay, ayan. Gulay, prutas, at marami pang iba. So ito yung pinakatalipa pa nila, nasa labas. Okay, so next stop natin, dito tayo sa Sagada Lemon Pie House. And try natin dito yung kanilang iconic na lemon pie at ang kanilang egg pie. Syempre sabayan na din natin ng mainit na kape. After natin sa Sagada Lemon Pie House, lipat naman tayo dito sa Pitik Wines. Pitik Wines Sagada, established noong year 2004. Isa itong local na winery sa Sagada, kilala sa kanyang unique wines and ang kanilang honesty payment approach. Nag-offer sila ng variety ng wines, including tape na isang local rice wine at mga wines na gawa mula sa iba't ibang prutas, tulad ng bugnay, blueberries, persimmon, guyabano at marami pang iba. Okay, so next naman, dito tayo sa Sagada Weaving. Isa itong tradisyon ng Cordillera, isang legasiya na ipanasa ng mga nakakatanda sa kabataan. Ang Sagada ay kilala din bilang weaving town of Mountain Province, kung saan ang mga simbolo ng kanilang nalilikha sa paghabi ay tugma sa istorya ng pamumuhay ng kanilang komunidad. Okay, so last stop natin for today, our second day dito sa may Sagada, dito sa may Sagada Brew. Ang Sagada Brew ay isang charming restaurant in the heart of Sagada.
kilala din ito sa kanilang napakasarap na lutuin from traditional Filipino fare. Isa din highlight ng restaurant na ito ang kanilang locally sourced coffee, kung saan ito ang pinakapaborito ng mga turista, maging ang mga lokal. Isa pang trivia na ang nagmamayari ng Sagada Brew ay isang Kapampangan, kaya may timplang Kapampangan ng kanilang mga pagkain. Tsak na magugustuhan nyo dahil sa sobrang sarap na kanilang mga lutuin. Yan si Ma'am Aurelia. Yun, so kabalen din pala na tumira dito sa may Sagada. So sila yung may-ari nitong Sagada Brew. Okay, ride out na tayo. Time check natin is 5:30 ng umaga. This is our third day dito sa may napakagandang lugar ng Sagada Mountain Province. So ito na rin yung araw na pansamantalang lilisanin natin itong napakagandang lugar ng Sagada. Pero nakakasigurado ako na babalik at babalik tayo dito sa lugar na to. Kasi marami pa tayo hindi napuntahan dito sa Sagada. So may reason tayo kung bakit kailangan natin bumalik. Okay, so yung ruta natin, dadaanan lang natin ulit yung mga ruta na dinaanan natin papunta dito sa may Sagada. Dadaan tayo ulit ng Atok, ng Bugias, at bababa tayo ulit ng Baguio City. Pero yung dadaanan natin ngayon, pababa dito sa may Sagada or palabas ng Sagada, is yung di natin dinaanan papunta dito. Yung may matarik na akyatan. So doon tayo bababa. Ganda oh. Kapal ng mga ulap. Pero mukhang mas mabilis ang biyahe dito kaysa doon sa dinaanan namin kahapon. Kasi nung Thursday, yung dinaanan namin kasi paakyat dito is binaybay pa namin yung gilid ng ilog, yung mahabang ilog, tapos umikot pa kami. Yung daan papunta ng Bontok. Ito, sharp curve to. Ayan, tarik nito. Grabe. Ang taas. Ang ganda, grabe. Solid. Ganda. Ganda oh. Tarik nito. Grabe. Grabe tarik nun. Okay, so bali maglilikod muna ako nila Kuya Joel para masuportahan ko sila. Kasi kanina yung bago kami makarating dito o makaakyat, merong sobrang tarik. Umusok yung panggilid ni Kuya Joel. Panigurado yung lining niya yung umusok. Sana wala na masyadong matarik. Kasi yung kanina, sobrang tarik talaga nun. Yung inahon namin, yung patuloy-tuloy yung akyat. Pumusok siya dun, binalikan ko siya, nagtutulak siya, tapos ginawa ko, tinuo ko siya sa paa ko, tinulak ko yung motor niya habang umaandar. Kaya ginawa ko ngayon, dito ako sa likod nila para matulak ko sila just in case na may sobrang tarik na naman. Kasi ganun talaga yung angat kanina, oh. Tingala talaga eh. Kaya may bibili.
Grabe, taas pala natin. Mukhang pababa na to after. Grabe ang taas. Ito puro pababa na to kasi wala nang bundok sa harapan natin, so safe na. Grabe, ang tatarik pala nito. Pag kumaliwa ka, budol ka. Ito yung ruta na yun. Siko. Sobrang challenging talaga nung ruta na yun, kahit na nakamotor ka. Iiyak talaga motor mo doon. Puro siko, grabe. Sa mapa, ayan oh. Puro zigzag, puro bulate, puro snake road. Grabe, tartarik. Solid. Grabe tong daan na to. Ang dami pang siko oh. Unlimited. Solid oh. Tad-tad na siko itong ruta na to. Siko na matatarik. Siko na naman. Ay, talim na ito. Dami pa. Mga ano pa to? Walong siko. Hindi pa. Mas marami pa. Kaya pala walang masyadong dumadaan dito. Ganito kadindi yung dadanasin ninyo. Paano pa kaya kung bisikleta? Solid. Okay na, tapos na tayo nyan. After nyan, wala na. Ito, last siko. Ay, last 2. Yun sa pakanan papunta ng Cervantes Road yun. Grabe no. Ang tatarik ng mga lusong. Paano pa kaya pag inakyat yun? Iiyak talaga makina ng motor mo dun. Gagapang ka talaga. Tsaka di biro yung mga siko. Matarik talaga. Yan, so dito tayo dumaan nung papunta sa may tulay na bakal. Tapos dito tayo nanggaling nun. Wow, grabe. Ang kapal. Oh. Manipis na lang pala pag nasa loob ka na. Lamig oh, grabe. Grabe, sobrang lamig dito. Grabe, ginaw na ginaw ako. Anong part na ba ng ruta natin to? Bauco, Mount Ada, Bauco,
Mountain Province. Grabe, lamig. Tapos mahamog pa. Grabe yung lamig dito. Eto, Mount Data Hotel. Mount Data. Ano na pong lugar to, Nay? Abatan, Bugyas. Bugyas, Abatan. Breakfast stop muna tayo dito sa Bugyas. Kompleto na kanya nila, tinatay na. Ito yung tinatawag nilang bakarete. Kaya siguro bakarete, baka. Bakareta. Masarap? Pinapaitan. Ay, ano to, sabaw? Pinapaitan. Ah, may sabaw na pala. May sabaw naman yan. Madam, masarap po ito. Ano pong pangalan ni Madam? Bakareta. Bakareta daw to. Tapos ito, pinapaitan. Ito daw yung sili nila sa may Bugyas. Parang ano, parang kamatis. Ayun. Malit lang. Ang tinatawag na, ang tawag dito, amkis. Angkis. Ampis. No, A-N-K-I-S. AMKI. So ito yung sili nila dito sa may Bugyas. Amkis yung tawag nila. So mas maanghang daw to. Tapos ito naman yung pinapaitan. Grabe laman, no? Ang lalaki ng hiwa. Panalo din yung ano, pinapaitan. Sarap ng ano, lambot ng laman. Tinry ko yung sili. Ito. Hindi naman pala siya ganun ka anghang. Kalutong na pa. Pero nasa siyang sili. Oh, parang bell pepper. Parang sarap niyang papakin. Hindi siya maanghang eh. Parang sa bell pepper. Mm-mm. Grabe, sa sobrang sarap ng pagkain, naparound 2 tayo ng rice. Tsaka yung rice nila dito, ano, parang ano, malagkit. Parang Korean rice na. Malambot. Tsaka ano, mabigat sa tiyan. Nga, Peralta Peralta Food House. Food House. Abatan, Bugyas, Benguet. So ito yung mga sinaserve nilang food. Where you find delicious food. Karamihan may sabaw. So ito yung the best, itong bakareta. Yes, bakareta. So ito pinapaitan. Pinapaitan. Soup number 5. Soup number 5. Tapos, soup bones. Soup bones. Bulalo. Tapos meron din silang ano dito, mami. Ayan. Tapos may mga karne. So dito lang yan. Ito yung pwesto nila. Ayan, MD Peralta's Food House. Dito lang yan sa tapat nitong Castrol AD Free Auto Supply. Bugyas, Benguet. Sa may ayan. Dito lang yan sa may Abatan, Bugyas, Benguet. So meron din silang pwesto doon kung saan kami nagpark kanina. So kung naghahanap kayo ng masarap na pagkain na may sabaw bago kayo makyat ng Sagada, hinto kayo dito. Off-road gaming muna tayo. Uy, ganda. Ganda ng view sa harapan. Grabe oh. Solid. Kasanteng na. Kasanteng oh. Solid. Wow. Okay, approaching na tayo ng half tunnel dito sa may Alcima Highway. So, papahinga muna tayo dito. Nadali ako ng drone eh. Nung pinalipad ko, tumama yung propeller sa daliri ko. Kaya dumugo yung kamay ko. Plus may kitang kay Kong Joel, kining kuko. Hindi na kayo pakin. Kitang dulo ng kuko. Kadaya oh. Yung mga karakal oh. Basta na presya yan ang ganyan. Alis na tayo dito sa may half tunnel. Napahinto na rin ni Kuya Joel yung pagdugo ng daliri ko. Grabe pala, ang lalim pala ng pagkakahiwa ng drone doon sa may daliri ko. Kaya nung nagpapalipad ako ng drone, una pinalipad ko yung drone. Pagka take off, kasi nasa kamay ko siya pinalipad eh. Pagka take off, umangat siyang konti. Tapos biglang bumaba kaya binitawan ko. So pagka bitaw ko, tumama yung propeller sa daliri ko. Nakakala ko, no, masakit lang. Nung nagpapalipad na ako ng drone, grabe, sumasabaw na yung kamay ko. Pagtingin ko, puro kulay pula na yung kamay ko. Puro dugo na pala. Buti may mga dala silang first aid kits. Tapos si Kuya Joel, sakto is marunong siya maglapat ng first aid. So napahinto niya yung pagdugo ng daliri ko.
So yun, tuloy na ang biyahe natin. So nakatapos na tayo ng Baguio City. Nandito na tayo ulit sa Cannon Road. So babaan lang natin tong Cannon Road hanggang makarating tayo ulit ng La Union. Hi Lions and bye bye, hanggang sa muli. Magkikita tayo ulit. Daming turista, grabing init. Ayun, so finally nakalabas na tayo ng Cannon Road. Anong oras na? Time check natin is 2:11 ng hapon. Meron pa tayong 136 kilometers na kailangan gahihin pauwi ng bahay. So mabilis na lang naman yon. Diretso na tayo ng MacArthur Highway hanggang makabalik tayo ng Pampanga. So dito ko na din tatapusin itong video na to, itong Sagada series natin. 3-day ride natin simula nung Thursday, Friday, tsaka ngayong araw. So magkita-kita tayo sa susunod na episode. At syempre kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe na rin sa channel natin para tuloy-tuloy ang pag-grow at paglago ng channel at para marami pa tayo mapuntahan na magagandang tanawin at mga probinsya dito sa Pilipinas. So maraming salamat, hanggang sa muli. Roller coaster of life.